Welcome back sa ating channel. Naging mainit na usapin di umano sa mundo ng social media. Sa wakas, nagsalita na nga si Kong Rodante Marcoleta at pinagtanggol nga si Nanay Alvi Vergara at sisingilin si Franz Ruiz sa PhilHealth at mga benefits ni Nanay Alvi Vergara. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pagbabayarin nga si Franz Ruiz na ito. Hindi lang pagbabayarin at ikukulong pa ito. Talagang ito ang napakagandang balita dahil talagang sa ginawa kay Nanay Alvi Vergara na halos mabulag, mabasag ang mga bungo at talagang inalipin ito ng ilang taon na walang sahod ay talagang nakukuha na nga ni Nanay Alvi Vergara ang hustisya. Dito natin makikita mga kaibigan na meron pa rin talagang mga mabutihing senador na pinagtatanggol ang mahihirap. Kung makikita natin sa naging interview nga at sa mga Senate hearing ay talagang mapaglaban itong si Franz Ruiz. Maraming abogado at talagang nagsisinungaling at balak pang baliktarin ang kaso ni Nanay Alvi Vergara at sasabihin si Nanay Alvi Vergara ang nagsisinungaling at dapat ikulong. Ngayon nga ay kinarma na si Franz Ruiz at talagang makakaladkad na ito sa kulungan at hindi lang makakaladkad, magbabayad pa ito ng mga danyos at babayaran pa ang ginawa kay Nanay Alvi Vergara. Kaya naman wala silang lusot sa batas natin ngayon. Sana ay hindi na mabayaran muli ang mga kalespuhan at ibang mga judges na hahawak pa sa kaso ni Nanay Alvi Vergara. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Samantalang yung credibility ng database ng PhilHealth ay talagang questionable. Yung mga nangyayaring napapansing mga hindi mabuting nakikita sa loob ng PhilHealth. Inwest Health. Lalo na ikaw, PhilHealth, lakas-lakas ng pangungurakot yan noong panahon. Tapos si Kasambahay, baka pati pera ni Kasambahay, nakurakot na siguro. Anyway, that's besides the point. Magtrabaho pa kayo dyan sa PhilHealth, sa Pag-ibig, saka sa SSS, napakababa ng compliance nyo. Sa 1.4 na lang sinasabi nga nito ni Yusek Benavides. Grabe, ang pinakamababa, Pag-ibig, 3.6% compliance, si PhilHealth 5%, tapos 6% si SSS. Pagbutihin niyo po. Wala natitira sa'yo, di ba? So, it is between the agreement of the employer and the kasambahay. Kung talagang, at palagay ko naman dito sa Metro Manila, hindi naman nasusunod itong 6,000. Mas mataas siguro sa 6,000 to. Majority of yung mga employers ay hindi naman 6,000 na binibigay. Am I correct? Do you agree with me? Yes, sir. Hanggang ngayon, sir, wala kaming katulong. Ano na lang per, yung daily na lang, sir, 500. So, 15,000 ngayon, sir. Pero meron pa rin. Sinasabi mo, meron pa rin underpaid, di ba? Yes, sir. Sa report, based sa report, sir, ng 2016, before ng pandemic hanggang ngayon, sir. Kasi ang data namin, sir, 2016 hanggang September 15 of this year. So, Kaya yan ang dahilan, Mr. Chair, kung bakit, sabi nga ni Ma'am kanina, nahirapan siya magkasambahay. Marami sa mga kasambahay ay nag-abroad na, kaya nga bumaba yung data nila sa kasambahay. Pero meron lang akong quick question. Nasa yung SSS dito? Ibig nandito na SSS. PhilHealth nasaan? Okay. Sabi ni Yusek Benavides, sa record nila, registered na kasambahay is 84,190. Sorry. 1.4 million. Tama? Registered kasambahay, 1.4 million. Ano po sir, kasambahay, not necessarily registered. Yun lang po yung lumabas po. Regardless, registered o hindi, 1.4. 1.4 kasambahay. Okay. Sabi ni SSS, sa data nila, ang kasambahay na may SSS is 84,190. That's only 6%. Saan si SSS? Yes. That's only 6%. Yes, Your Honor. Yes. Oh, and then si PhilHealth, mas matindi pa. 74,858 lang, which is 5%. Ang pinakamatindi si Pag-ibig.
51,579 na out of sinasabi nila 1.4 million nakasambay, registered or not, lumilitaw na 3.6% lang ang compliance. Anong ginagawa niyong tatlong agency kayo? Wala ba kayong monitoring? Hindi ba kayo nagpag-ugnayan sa kanila para masiguro lahat ng kasambay na registered sa kanila, masiguro na meron silang full benefits? Di po ba? Ano nangyari? Umpisa natin sa pinakamababa, Pag-ibig. Pag-ibig, 3.6% lang, compliance. Good afternoon, Mr. Chair, Senator Tulfo and Senator De La Rosa. As Pag-ibig is concerned, sir, while we do coordinate po with the associations ng mga kasambahay as well as sa mga barangay po, kaya po na nabanggit ni Yusek ng Dole, there are only 32,000 kasambahay registered po sa barangay mismo. In fact, nagpupunta ho kami sa bawat desk sa barangay, pero hindi po kumpleto yung kanilang listahan ng mga kasambahay doon. Yung 1.4 million po kasi is based on survey nila. Yung nasa barangay sa listahan is just 32,000 based po sa report ng Dole. 32,000 lang mga kasambay registered all over the Philippines? Yung report po ng Dole. Mr. Chair, yun po yung report na nakalap natin sa mga barangay sa pamamagitan po ng DILG, 32,000 Then, kasambay registered. sorry, Yusek, then incompetent yung mga taong ninyo na gumagawa ng survey. Alam naman natin lahat, halos lahat ng bahay, lahat ng household sa Metro Manila may mga kasambahay. And yet, 34,000 lang nationwide ang registered. Then you guys are not doing enough. So, para magamit yung registry system natin. Opo. Bakit kayo naglagay ng registry system na wala naman palang gumagamit yan? So, mahina kayo sa implementasyon. Kaya nga po yung kaninang nabanggit ko, ito po yung isa sa mga bahagi na kailangan pa po ng improvement kasi ang obligasyon po to register sa mga barangay ay nakaatang po sa mga employer. So, katulad po nung nabanggit ko kanina, baka may... And in that case, let me cut you short. In that case, si barangay mag-house to house na lang. Kakatok, ilan bang kasambahay nyo dyan? Di ba? Sabihin, tatlo sa amin, tatlo, sige, bigyan nyo po yung mga pangalan. Yung parang ginagawa ng census. At para mapilitan na may register. Di po ba? Yes, Kasi Mr. kung hintayin nyo si amo i-register o hindi, kung si amo tamad, si amo may tinatago, ayaw i-register kasambay. O di sorry na lang. Opo. Si kasambay ni amo na hindi ayaw i-register ni amo. Tama po yun. Actually, in fact, Mr. Chair, nung unang 2 taon ng implementation ng kasambahay, halos naikot po namin, ako po in particular, naikot po namin yung mga barangay at subdivision po dito sa Manila para magkaroon po kami ng mga advocacy campaign para po inform yung mga kasambahay at yung kanilang mga employer yung pangangailangan pong i-register sila sa mga barangay. How do you inform the amo? You go house to house? Ano po, nagsaset po kami ng mga town hall orientation or meeting sa isa pong subdivision o sa isang barangay hall. Why subdivision? So, namimili kayo. Lahat po, mga barangay, subdivision, kasi karamihan po ng nakita po namin sa datos. Hindi nga po, I'll tell you what, turuan kita sir, turuan kita. Punta ka sa barangay. Pag election time, ito mga barangay, kagawad, ang sisipag nila mag-house to house. Meron pang magbibigay ng mga yung mga sticker o leaflets. Opo. Pero pag tungkol sa kasambay, tamad sila. Mag-house to house sila. Isa po yun Nagbibigay ng form, ilista mo yung mga kasambahay nyo dyan and then isubmit mo sa amin, babalikan kinabukasan, i-register sa barangay. Tapos, Opo, isa po yan sa pwedeng gawin ng mga gawin nyo na. mga kagawad o mga councilor or barangay. Kaya gawin nyo na, i-request nyo po. Opo. Huwag nyo na hintayin si amo ang magre-register kasi si amo tamad kuminsan. Hindi naman lahat ng amo, pero maraming mga amo tamad, ayaw i-register kasambay. Opo. Thank you, Mr. Chair. Opo. Okay? Now, kulang kayo sa performance. Hindi ako bilib sa iyo pag-ibig. Why is that so, Attorney? Good afternoon, Mr. Chair. Sir, for Pag-ibig Fund, previously kasi sir, before the kasambahay law, sir, meron talaga tayong covered na sila ni Pag-ibig Fund, sir. Yung mga self-employed, yung mga nasa other earning groups. So yung iba, sir, kinontinue lang po nila yung status po nila. So for example, may mga ibang employers, kasambahay employers po, binibigay po nila yung benepisyo. Tapos kasambahay na lang po yung nagre-remit. So for example, sir,
nandun po yung coverage nila sa pag-ibig, pero yung status lang po nila ay hindi sa kasambay, pero nasa self-employed. So meron puro kaming mga other earning groups din po na tumutulong din po sa mga yon. Pero sa application, di ba nakalagay, self-employed, kasambahay. Prior to, Kaya nga, doon sa registration, kasambahay pa rin sila kasi para i-define kung sino talaga sila. pero mga iba po na hindi na po nagbago ng registration po, Mr. Chair. Kasi Prior to the approval. prior po approval po. Kumbaga, nagtuloy na lang po sila na, for example po, alam naman po nila, mayroon silang coverage ni Pag-ibig Fund, ibinibigay po yung benepisyo ng employer-employee share at sila na po yung nagre-remit. Para kung hindi lang po nabago yung category po nila from a self-employed to a Yes. kasambahay. Kaya nga po, tukuyin ninyo yung sinasabi na 1.4 million ng mga kasambahay nationwide, tukuyin nyo saan sila, sino sila. And then, alamin nyo kung meron ba silang pag-ibig o wala. Kung meron ba silang benefits o wala. Kung wala, bakit? Yun po yun eh. Yes, sir. Kasi napakataas po ng numero binigay niya. In fact, sabi ni Mr. Chair, mababa po ito. Inaasahan ni Mr. Chair, dapat 2 million something na, di ba? 2.5. 10 years ago, ngayon bumaba. Sabi ko nga, dinipensahan ko na kayo, baka nag-OFWs ng iba. Pero still, hanapin niyo po itong 1.4 million. Sino sa kanila ang may Pag-ibig, SSS, PhilHealth, sino ang wala. And make sure, by next year, pagbalik na dito sa susunod na hearing, budget hearing ba ito, Mr. Chair? Hindi. Okay. Sa susunod natin hearing, kasi kung budget, ipitin ko sana mga budget nyo eh. Ipapadefer ko sana muna, Mr. Chair eh. Hindi nga, hanggat hindi nasusolve tong, hindi, kawawa itong mga kasambay. Okay. So, sa susunod na hearing, submit sa committee, Mr. Chair, yung mataas na compliance. Diba? Yun lang po yun. Huwag ka na magpalusot, sir. Hindi po, sir, Mr. Chair. May question lang din po kanina regarding po dun sa ano po yung additional po ginagawa ni Pag-ibig Fund, sir. So for enforcement po, Mr. Chair, lahat po nung 107 branches po namin ng Pag-ibig Fund, meron po yung mga complaints desk. So for example po, personally, meron po kaming mga na-receive na complaints regarding mga kasambahay po. So immediately po, nagpapadala po kami ng notice of coverage. And immediately po, kung hindi po na-settle, ang legal department po ni Pag-ibig Fund ay gumagawa po ng mga actions para po I'll makasuhan. tell you what. Kayong tatlo, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, join forces kayo. Pumunta kayo sa barangay, may dala kayo mga form at ibibigay bahay to bahay, bigay kila chairman, and mag-house to house yung mga taga-barangay, isumiti yung form ninyo ng tatlo na kayong doon. Anong pangalan mo? Ikaw ba may SSS? May Pag-ibig ka ba? Wala. Isasagutin niya, no. Pag no, then yan yung tututukan nyo na para masiguro magkaroon na siya. Yes, Kung sino may Mr. Chair. kasama. Mag-house to house na. Yup, opo. In addition po sa mga barangay po, nagbibigay po kami ng mga forms din po. Nakikipag-coordinate din po kami sa mga yung mga subdivision homeowners association po para po mabigyan po kagad yung mga association, may mga ready forms na po sila. So for example po, merong isang resident na isang subdivision, usually nire-register po dun sa association nila yung mga bagong kasambahay para makukuha po ng ID po dun sa subdivision. So pag-apply po nila na pag-endorse po ng kasambahay sa kasambahay po ng ganitong resident, bibigyan na po kagad, may ready forms na po si association para po makapag-register na po sila kay ISS. Ito yung sa mga homeowners association. Pero yung mga hindi kasama sa subdivision, mas marami ito. Yes. Yung wala subdivision. Yun, tatargetin nyo. Yun siguro mababa ang compliance. Maaari sa subdivision, mataas ang compliance dahil karamihan dyan, mga katao siguro at monitored sila. May homeowners association. Madali sila matukoy. Doon sa mga hindi kasama sa mga subdivision. Yes, Yun sir. yung tatargetin yung sunod. Siguro dyan yung mataas na hindi compliance sila. Yes, sir. Hindi sila Yung compliant. foreign earning groups po namin po, nakikipagtulungan po sa mga... So siguro, next time, taas-taasan nyo ng compliance ninyo para sa mga kasambahay. Pwede? Yes, Mr. Chair. Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. Senator Bato? Yes, itong yung dito section 38 ng Kasambahay Law Information Program, the DOLE shall in coordination with the DILG, the SSS, PhilHealth, Pag-ibig shall develop and implement a continuous information dissemination program on the provisions of this act, both at the national and local level, immediately after the enactment of this law. And after the enactment of this law, 10 years after, ganun pa rin ang level ng registration natin. So, ibig sabihin, baka may pagkukulang kayo dito as para sa section na third party is concerned. Mr. Chair, if I may,
Actually, tuloy-tuloy po natin ginagawa yung information campaign natin. Nung nakalipas pong 10 taon, nakapagsagawa po tayo ng 4,512 orientation at seminar po sa iba't iba pong stakeholder patungkol po sa implementation po ng kasambahay. Kasama po doon yung mga employers, workers, local government units, mga PESO representative at iba pang stakeholders po sa para po ma-implement po natin yung batas kasambahay. So sa tingin ninyo, saan ang Well, bakit mababa pa rin yung turnout ng yeah, registration? basically, doon po yun sa... Para i-amend natin itong batas na ito kung Opo. kailangan. Opo. Meron pong isang kailangan po tayong tingnan, yung pagdidesisyon po ng isang employer na irehistro o hindi. Kasi kahit po alam niya, if he or she decides not to register, hindi po siya makakapasok sa SSS, PhilHealth or Pag-ibig. Ganun din po sa mga barangay. Kaya Mr. Chair, it's imperative that we revisit po yung registration ng kasambahay. Ano ba yung kailangan ano ba yung ini-expect talaga natin sa mga employer? Yes, they may have this kasambahay, but after 10 years of implementation, they decide not to register theirs or their kasambahay. Baka kasi very fluid kasi yung situation sa baba. Opo. May kasambahay na hanggang 2 months lang. Tama po yun. Kaya, O 3 months. Opo. So tingin rin siguro ng employer, useless mag-rehistro ako ngayon. After next month, mawala na naman ito. So every time magpalit ako ng kasambahay, balik ako doon para magparehistro. Baka ganun rin yes, titingnan nila. Mr. Chair, I think the data would confirm that. Kasi yung malaking bahagdan po ng mga kasambahay ay on live-out arrangement. Pero ganun pa man, kailangan po silang irehistro. Siguro ang isa sa mga pwede po natin gawin, mas padaliin yung proseso ng pagre-rehistro sa mga barangay. We make the access easier, not only for the kasambahay, but also for the employers to register po sa mga barangay. Ms. Grace Fortuno. Mr. Chairman, Your Honor, can I read my opening message? Okay. I'm great. About 5 minutes, Mr. Chairman. All right. So, Mr. Chairman, Your Honor, distinguished members of the committee, good morning. I'm Gracie Son Fortuno, the president of the Association of Licensed Private Employment Agencies of the Philippines, or ALPEAP, whose members are all licensed private employment agencies by the Department of Labor, or DOLE. A private employment agency, or PEA, is basically a headhunter or facilitator that recruits local domestic workers and other industry workers. These workers were deployed through job orders and placement from the employers. PEA is different from labor contracting agency, such as janitorial or security agencies, where the janitorial or security agency is the direct employer of the worker. These workers usually work for 8 to 12 hours, depending on the agreement and as a leave-out basis. While licensed PEA facilitates only the recruitment and placement of domestic workers and other industry workers in consideration of the rules and regulation by DOLE. A licensed PEA is required to follow the recruitment process mandated by DOLE through department orders. Licensed PEA provide requirements of the domestic workers to employers, such as birth certificate or equivalent to birth certificate, medical certificate, barangay police, and NBI clearance. Hence, licensed PEA strictly follows government rules and regulations. Some of our major purpose is to assist the government in its program of employment to poor Filipinos in providing decent jobs, as well as providing quality workers to well-off employers and modern family where both the husband and wife are working. We also aim to encourage domestic workers to work locally instead of going abroad, where chances of abuse from their foreign employer is quite high, and in some cases destroys the family and their children's future due to lack of close supervision from their parents. The Republic Act number 10361, known as the Batas Kasambahay, mandating the DOLE
in the implementation of the said law is a good initiative by our lawmakers to ensure the protection and welfare of local domestic workers. However, there are some provisions that we like to recommend for revision for the benefit of both the domestic workers and employers, because I believe that in order to implement this law, a balanced and equal protection should be implemented. It is timely that we gather here today to review the provisions of Republic Act Number 10361. In behalf of our organization, we strongly condemn the alleged inhumane treatment by the employer of LB Vergara in Mamburao Occidental, Mindoro. It appears that the hiring of LB Vergara by the employers was not done through legitimate PEA, but on a direct hire. The members of our organization are committed to protect the welfare of both kasambahay and employers so that there will be a harmonious relations between them. This responsibility is valid on the duration of the contract, which is usually 6 months, after which the worker is free to continue their employment if agreed by both parties, and our agency has ceased its responsibilities. Based from our observation, I would like to state some of the concerns of the stakeholders. Number one, there are some employers who is up to now do not follow in paying government benefits based on the law, because there are some domestic workers who are not sincere in their employment. They abandon their duty without proper notice. They are not committed to satisfy their employers based on the agreement that was discussed in the hiring process. Some only work for a short time and because of the immediate need of money, but the service they rendered is sometimes quite unacceptable. Number two, there are still poor Filipinos who can't afford to get their birth certificate due to difficult system in late registration. Although they have alternative requirement in applying as kasambahay, equivalent to birth certificate, these are voter's ID, baptismal certificate, but they cannot still avail the benefits from SSS, PhilHealth, and Pag-ibig in the absence of the birth certificate from PSA. Number three, there are many unlicensed recruitment agencies doing business without required license. These unlicensed agencies are not usually following government regulations that destroy the image of licensed PEA in general. These are few of our concerns. We already submitted copy of our insight last August 29 in the amendment of the Kasambahay Law. We propose the hiring of domestic workers should be coursed through licensed PEA, just like the hiring of domestic workers abroad, where the workers undergo a pre-employment orientation, briefing to the domestic workers and the employers about their rights and responsibilities, since the domestic workers are rendering a very important job and should have the confidence of the employers. Licensed PEA conduct lectures on the job and security. They also undergo on-the-job training, assessment, and were observed on their behavior, technical know-how, and work habits during the entire stay in the agency accommodation prior to deployment. In addition, licensed PEA acts as the arbiter when there are disputes or disagreements between the kasambahay and the employer, because the licensed PEA is mandated to protect both of them. This good practice, which is required by law, is not being done by the unlicensed employment agencies, which are now increasing in numbers and cause unsettled problems between the domestic workers and employers. Dito nga natin makikita na talagang makukuha na ni Nanay Albi Vergara ang katarungan na matagal niya nang hinahangad at talagang magkakaroon pa ng pera ito. Ang nakakalungkot lang mga kaibigan, mababayaran ang PhilHealth at mga benefits pa ni Nanay Albi Vergara
Ngunit ang kanyang pinaghirapan na bulag at bungo ay habang buhay na itong dadalhin. Kaya naman dapat mabulok sa kulungan ang pamilya Ruiz na ito at hindi na papakawalan pa muli para magdusa sila sa ginawa nila kay Nanay Alvi Vergara. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.